Reputasyon, Part 13. Anong oras umalis si Papa? Tanong ni Ace sa sekretarya ng pagdating niya ng resort. Wala na ang papa niya. Nagpunta siya ng kabilang bayan para asikasuhin ang pagpaparenovate sa ilang mga silid ng hotel. Hapon na si Ace nakabalik ng resort at hindi na nadatnan ang papa niya. Katatawag lang ng mama niya. Nagbibilin sa papa ni Ace dahil hindi niya daw ito makontakt. Kanina pa po, sir. Sagot ng sekretarya. Bumuntong hininga na lang si Ace at pumasok sa loob ng opisina. Ilang beses na rin ni Ace na puna na tila may kakaiba sa ikinikilos ng papa niya. Madalas umaalis ito ng bahay. Ang paalam, mag-golf kasama ang mga kaibigan. At sa tuwing aalis ito, laging naka-off ang cellphone dahil ayaw daw nitong may makaistorbo sa free time nito. Naiisip niya bigla na hindi kaya nakikipagkita na naman ang papa niya kay Lorraine. Alam niya at ng buong bayan nila na si Lorraine Santos lamang ang naging babae ng papa niya. Kaya hindi matanggap ng mama niya ang bagay na yon. Dahil isang mababang uri lang ang nadikit sa malaking pangalan ng papa niya sa bayan nila. Imposible kayang nagkikita muli ang dalawa? Tanong ni Ace sa sarili at naisip si Samantha. May alam kaya ito kung nagkikita ang papa niya at kapatid nito? Binagsak ni Ace ang likod sa upuan at tinawag ang sekretarya. Inutusan itong kunin ang record ni Samantha para makuha ang cellphone number nito. Ayaw na niyang mag-isip ng kung ano-ano. Itatanong na niya kaagad kay Samantha kung may alam ito. Alam ni Ace hindi siya kakausapin ni Samantha, kaya pinatawagan niya sa sekretarya at sinabing papuntahin ito sa resort. Pumayag naman ito. Alam ni Ace, tulad niya maraming iniisip si Samantha at alam niyang nagpapakatatag lang ito at nagtatapang-tapangan sa mga taong nang aapirito at sa pamilya nito. Alam ni Ace, hindi na makikialam si Iris kay Samantha dahil binalaan na niya ito at umaasa siyang gagawin ni Iris ang sinabi niya. Maya-maya pa kumatok na ang sekretarya at kasunod na nito si Samantha. Walang kangiti-ngiti ang mga labi nito. Kakausapin mo daw ako. Walang emosyong sabi ni Samantha nang maiwan na silang dalawa sa opisina niya. Yes, need to ask you something. Sagot at tumingin kay Samantha. Nakasuot ito ng simpleng hanggang taas ng tuhod na dress at isang flip-flops. Ang buhok ni Samantha nakasaboy sa buong mukha nito na halos matakpan na ang magandang mukha nito. Marahil dahil nagbabike lang ito papunta sa resort at mahangin sa kalsada. Napakasimple nito pero ang lakas ng dating na tila ba nanikip ang malaking opisina niya. About what? Well, about Lorraine. What about her? Kunot noong tanong ni Samantha. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sagot ni Ace at tumayo mula sa pagkakaupo at sumandal sa mesa paharap kay Samantha na tila ba walang kaalam-alam kung gaano ito kaganda habang nakatayo sa harapan niya at nakabuka ng kaunti ang mga labi nito. Aaminin ni Ace, nais niyang halikan ang mga labi ni Samantha tulad ng ginawa niya sa kubo at higit pa. Hindi ba sila nagkikita ni Papa? Patuloy ni Ace matapos mapagmasdan ang mga labi ni Samantha. What? Kulat na tanong ni Samantha. That's impossible. Ikakasal na ang ate ko. Sagot ni Samantha.
But it doesn't mean na hindi na siya nakikipagkita sa papa ko. May akusang sabi ni Ace. Dahil alam naman niya kung ano ang ugali ng mga kapatid nito. Ace. Matigas na sabi ni Samantha at tumigas ang mukha nito. Alam niyang ipagtatanggol na naman nito ang kapatid nito tulad ng lagi nitong ginagawa sa mga kapatid. Pinagtatanggol ni Samantha kahit pa masaktan pa ito. Masaya na ang kapatid ko kay Janus at ikakasal na sila sa susunod na linggo. Kaya imposibleng makipagkita pa ang ate ko sa papa mo. Gaano ka kasigurado dyan? Hindi na gagawin ng kapatid ko ang ginagawa niya noon. Mabilis na sagot ni Samantha. Anong basihan mo ang pagpapakasal niya sa biktima nito? Mahal ng kapatid ko si Janus, kaya niya ito pakakasalan. Mahal? O baka naman kaya kayong buhayin kaya ito magpapakasal? Kung ano man ang dahilan niya, labas na ako dun. Basta nakakasigurado akong hindi kapatid ko ang kinakatagpo ng papa mo. Bakit kung magsalita ka siguradong sigurado ka? Nagtatakang tanong ni Ace at humakbang palapit rito. Dahil alam kong hindi na uulitin ng kapatid ko ang pagkakamali niya noon. Taas noong sagot ni Samantha. Huminto siya sa mismong harapan nito. Nagtama ang mga mata nila. Pinatawag mo ba ako dahil sa bagay na yan? Tanong ni Samantha. Bumuntong hininga si Ace at nag-iwas ng mga mata. Walang ibang naging babae ang papa ko maliban sa kapatid mo. Napapansin kong kakaiba ang ikinikilos niya ngayon tulad noong nakikipagkita siya sa kapatid mo. Gaano ka kasiguradong ang ate ko lang ang naging babae niya? Samantha, my father is not a womanizer. I know that. Paninigurado ni Ace rito. I'm sorry. Seryosong paumanhin ni Ace. Don't you think we are in the same boat? Samantha asked. What do you mean? I believe na hindi ang ate ko ang kasama ng papa mo noong gabing hindi siya umuwi sa inyo at pinalayas mo kami sa tinitirhan namin. Sabi ni Samantha na nahimigan niya ang hinanakit. Samantha, I know you are trying to clean your sister name here but we all know, the whole town know, na ang kapatid mo ang kabit ng papa ko noon. Matigas na sagot ni Ace. Dahil hanggang kailan ba ipipilit ni Samantha ang aka-aka lang nito? Kabit? Oo, kabit ng papa mo ang ate ko noon. Pero hindi ibig sabihin na sila ang magkasama ng gabing yun. Sagot ni Samantha. Pinaikot lang niya ang mata at naboboard na siya. Alam naman niyang ipipilit pa rin ni Samantha ang gusto nito dahil yon ang paniniwalaan nito. Ahayaan na niya ito sa kung anong paniniwala ni Samantha dahil hindi na rin naman mahalaga pa yon. Para sa kanya, tapos na ang eksena. Yun ang trahedyang muntik ng ikamatay ng mama niya. Mapapatunayan ko rin yan sa'yo, Ace. Dagdag pa ni Samantha. Hindi na importante sa akin ang bagay na yan, Samantha. Ang importante sa akin ngayon ay kung nakikipagkita pa ang kapatid mo sa papa ko. May talim na sagot ni Ace at sinulya pa nito. Like what I just said, Ace. That's impossible. Siguradong sagot ni Samantha. Fine. Tanging sagot ni Ace. Anyway, if that's all, can I go now? Tanong ni Samantha. Tiningnan ni Ace ito at nais niyang sabihin na huwag itong umalis dahil nais muna niya itong makasama. Aaminin niyang isa sa dahilan niya ang nais niyang makita si Samantha kung bakit niya ito pinupunta sa resort. Samantha, anas ni Ace at humakbang palapit sa kinatatayuan niya. Nanatili namang nakatayo si Samantha at tila hinihintay ang paglapit niya. Wala si Ace sinayang na mga sandali
at mabilis niyang kinabig ito at hinalikan sa mga labi. At pakiramdam niya na wala ang lahat ng gumugulo sa isip niya nang maramdaman ang mga labi ni Samantha sa mga labi niya. Hindi naman siya nabigo dahil gumanti ng mga halik sa kanya si Samantha. She can't resist him. She responded submissively. She can't deny na nag-e-enjoy siya sa mga halik ni Ace sa kanya. Pakiramdam niya ang tagal niyang hinintay ang mga halik nito. Ace, she breathed and pulled him more onto her. Naramdaman niyang umangat ang mga paa niya sa sahig habang nanatili pa rin ang mga labi nila sa isa't isa na tila parehong mga uhaw. What are you doing to me, Samantha? Ace whispered to her ear and kissed her more. I don't know. She breathed out. Naramdaman ni Samantha ang malamig na bagay sa likod. Nahihiga na pala siya ni Ace sa ibabaw ng mesa. Kasunod ang matipunong katawan nito. Napahawak si Samantha sa malapad na balikat nito. Lumabas sa bibig niya ang pangalan ni Ace na halos siya lang ang nakarinig. Nalipat ang mga mata ni Ace sa mga mata niya. Nagkatitigan sila at tila ang mga mata lang nila ang nag-uusap at nagkakaintindihan kung ano nga ba ang nangyayari sa kanila ni Ace. Tell me to stop, Samantha. Wika ni Ace na tila ba hirap na ito. Tulad niya dahil hindi niya alam kung tama ba ang ginagawa nila. Kung bakit niya hinahayaang umabot sila sa ganito. Nakahiga siya sa ibabaw ng mesa ni Ace habang nakaibabaw naman sa kanya si Ace at hindi siya pinanganak kahapon para hindi niya malaman kung anong pwedeng mangyari sa kanila kung sakaling hindi na nila mapigilan ang mga sarili nila. This is not right, Ace said. Then why you keep on doing it? Haman na tanong niya dahil sa tuwing nasa ganitong sitwasyon sila ay tila hindi matanggap ni Ace sa sarili nito na kaya nitong gawin sa kanya na isang santos ang ginagawa nila ngayon. Alam niyang pareho sila ng nararamdaman ni Ace. Pareho nilang hindi mapigilan ang mga sarili nila. Na tila madikit lang ay nagliliyab na. At alam niyang hindi matanggap ni Ace ang bagay na yon sa sarili nito dahil sa pride. Damn! Mura ni Ace. At tulad ng dati, lumayo ito mula sa pagkaibabaw sa kanya. Inaasahan na niyang mangyayari yon dahil alam niyang nilalabanan ni Ace ang sariling damdamin. Like what I expected. Tuya niya at bumangon mula sa pagkakahiga sa ibabaw ng mesa. Nanatili siyang nakaupo roon at pasimpleng sinulyapan ng sarili. Nakataas ang suot niyang bestida na sa mga hita niya na halos kaunti na lang ay aabot na sa andis niya. Hinayaan ni Samantha ang sarili sa ganoong posisyon. Sinuklay ang kamay sa nagulong buhok at nagtaas ng mukhang sinulyapan si Ace. Nakatingin lang sa kanya at hindi nakaligtas sa kanya ang pagsulyap nito sa posisyon niyang tila handa pa rin sa anumang magaganap sa kanila nito. Pinapunta mo ako dito para sa ganito, hindi ba? Paniniguradong tanong ni Samantha. Pumuntong hinanga ito at naupo sa upuan, katapat ng mesa kung saan siya nanatiling nakaupo. I don't know, Samantha. Bulong ni Ace at nilamukos ang mukha sa mga kamay. Alam niyang nahihirapan din ito dahil pilit nitong nilalabanan ang anumang damdamin nito sa kanya tulad ng ginagawa niya. Pero ngayon,
tila hindi na rin niya malabanan ang anumang damdamin niya para kay Ace. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.